Hey, what's up? Today, i-review natin yung Visa Signature ng BPI. Kino-compare ko din siya sa Security Bank. Gagawa din ako ng specific video comparing the two. Masu-surprise kayo kung alin yung mas maganda. Maglalagay din ako ng timestamp sa baba dun sa mga topic na gusto nyo lang makita para, i-click nyo na lang kung ano yung mga gusto nyong alamin sa BPI Security, dito sa BPI Signature. Now, I'm not sponsored by this bank. Sinishare ko lang yung mga experience ko, opinion ko about it. So, lahat ng opinion ko dito ay honest. Sarili kong opinion to. Paano ba makakuha ng BPI Visa Signature? Now, yung BPI Visa Signature kasi, ito yung pinaka-highest card na ino-offer ng BPI. Wala nang susunod na card dito. Unlike sa Security Bank, na yung Platinum, kung may Platinum kayo, meron pang susunod, which is the World, Mastercard World. Yun yung pinaka-premium nila, which is very difficult to get kasi kailangan ang annual income ninyo at least 5 million a year. So yun, napakahirap makuha na. So may tatlong paraan para makakuha ng signature, BPI signature. Ang una, mag-a-apply kayo directly, or the most difficult way para makakuha ng Visa signature. Kasi they will require 1 million pesos na annual income bago kayo makapag-apply. 82,000, 84,000 a month. Tapos kaya nyo naman ipakita na, okay, ito yung kumikita ako ng at least 1 million per annum. Tapos yung mga follow-up documents, pwede nila kayong bigyan. Pero kung first time kayo, like first time credit card holder kayo, mahirap pa rin. Pangalawa is if may existing kayo na Platinum. May kasi sila may Mastercard Platinum sila, similar sa Security Bank. So yung Platinum na yon, pwede kayong mag-request ng additional card na Visa Signature. Ang problema dito, sabi ng agent, kailangan nyo i-keep yung dalawang card. Ibig sabihin, double the trouble. Dahil unang-una, magbabayad din kayo ng annual fee dun sa Platinum ninyo. Magbabayad din kayo ng annual fee dun sa Visa Signature ninyo. So dalawa na yung problema ninyo. Tapos kailangan nyo pang i-organize both. So dalawang problema yun, which I also don't recommend. Ito yung way na ginawa ko. Kumuha muna ako ng Gold Mastercard, which is yung pag-upgrade. So, ito lang yung mga kailangan ninyo pag magpapa-upgrade kayo sa BPI Platinum. Kailangan 300,000 yung credit limit ninyo. Actually, that's it. Anong kagandahan ng upgrade? Ika-cancel nila yung existing na card ninyo. So, naka-Gold Mastercard kayo, cancel na yon. So, gaano kabilis ako nagpa-upgrade? Around 5 minutes. 5 to 7 business days na receive ko na yung card. Hindi ko mas alala specifically kung ilang araw, no? Pero nasa within that period. So kung magbabayad kayo, gagamitin niyo yung BECC. Kasi yung isa, BECMC, yun yung sa Mastercard niyo. Ito kasi Visa na to, so BECC yung gagamitin niyo dun sa mobile app para mabayaran niyo yung Platinum niyo. Ano yung mangyayari dun sa Gold BPI Mastercard niyo? Cancel po yun after 20 business days. Automatic na po yun. Mawawala doon sa mobile application niyo. Ibig sabihin hindi na siya active. You can cut the card after pagka wala na. Or tago nyo lang. Basta huwag mo expose kasi may chip pa din yun. Okay? Importante pa rin po yung chip na yun. Huwag nyo po basta-basta itatapon yun. Dahil kung marunong yung tao makakakuha ninyo, nandun yung information nyo lahat. So, alisin nyo yun. I-cut talaga ninyo. Sirain ninyo yung card. Ito yung isa sa ayaw ko. Kailangan yung i-move or kailangan yung gamitin yung existing points ninyo from your BPI Gold Mastercard within 60 days. Within 60 days after ma-cancel ng Gold Mastercard ninyo, kunwari, yung points na na-earn doon sa Gold Mastercard ninyo, kailangan yung gamitin yun kasi hindi yun maki-carry over sa signature niyo. Walang bakit nila ginawa yun kasi nung nag-upgrade ako sa Security Bank, hindi naman kailangan yun. Like yung na-carry over yung points ko from Gold to Platinum. Ito, sabi ng agent, kailangan ko siyang gamitin. So ngayon, pag-usapan naman natin yung benefits ng card. Low Forex conversion fee at just 1.85%. Now, this is not the lowest. Mas maraming bank yung mas mababa yung conversion fee. Signature deals up to 50% off. Now, makikita nyo to sa Oh My Deals. Kung hindi nyo pa na-download yung mobile app na yan, i-download nyo yan. Earn 2 BPI rewards points for every spend of 20 pesos and use points to redeem miles shopping credits or gift certificates from premium merchants. Now, talagang dedicated talaga siya sa mga mahilig mag-shopping dyan dahil tinaasan nila yung BPI rewards points. For 20 pesos, you will earn 2 points. More reasons to love this card? They have the global services enhance your travel experience with Visa 24/7 worldwide concierge, airport meet and greet immigration services, airport transfer,
Transfer Program, Luxury Hotel Collection, offering your great discounts and premium privileges. Now, itong global services na to, nakikita ko lang to sa mga super premium cards. Katulad ng Prestige ng Citibank before. Pero, I don't think pakikinabang dito yung mga normal na nila lang. Kasi po, itong mga luxury hotel collections, ito, airport transfer program, this costs a lot of money. Okay? Hindi po ito libre. Pero, it will make your life easier nga naman kung may pera kayo kasi madami kayong asikasuhin nila if you have this card. Again, it will cost a lot of money. Tayong mga simpleng nila lang, hindi walang pakinabang sa ganito. Airport Lounge Access. Sa previous video ko, pinapayawan ko na mas maganda yung Security Bank when it comes to lounge access. Dahil they're only offering packs. Sa na EA1 and EA3, wala rin silang travel pass. Travel insurance, lahat naman ng card nag-o-offer nito. So you will receive 20 million free travel accident and inconvenience benefits via air, land, or water. Get cash anytime up to 36 months. Ito yung mga cash to credit, credit to cash. So nung nireview ko yung mga benefits ito, nung nakuha ko na yung card, medyo underwhelming nga talaga. Pero it is what it is. Nasa akin na yung card, main card ko pa rin siya dahil maganda yung BPI. We will talk about my honest opinion, pros and cons. Tapos ito sa opinion ko na to, kayo na yung mag-decide kung maganda ba or mag-upgrade ba kayo. I-share ko din sa last part ng video kung i-recommend ko talaga or kanino ko siya i-recommend. Unang cons, disappointing when it comes to features. Kasi ang point of comparison ko yung Security Bank Platinum ko. Isa sa mga main benefits kasi ng mga travel rewards, yung lounges. And as you can see, tags lang meron sila. Yung Security Bank, meron tatlo. Unlimited. Tags, Marhaba, tsaka A1. Pangalawa, hassle. Kasi yung points kailangan nyo pang gamitin. Hindi siya maki-carry over. So, kung mag-upgrade kayo from Gold Mastercard, hindi maki-carry over yung points nyo from Gold Mastercard to Platinum, to Signature. Kailangan nyo pang gamitin. Hindi naman to negative, pero i-share ko na din. Yung credit limit ninyo, hindi yun ma-recalibrate. Kung ano yung previous credit limit ninyo, kunwari 300,000, yun pa din yung magiging credit limit ninyo once makuha nyo na yung card. Let's talk about the annual fee. Yung annual fee ng Signature, 5,500 per year. Isa sa pinakamahal na annual fee. I-compare natin talaga dyan sa Security Bank Platinum, yung annual fee nila, 4,000 lang. On paper, mas maganda yung benefits ng Security Bank. Ito, annual fee, 5,500 per year. Sa pa, no, dagdagan ko pa. Para mapa-cancel ninyo yung annual fee sa isang taon, no, may mga tinatawag na threshold na kailangan may amount kayo na ma-reach in order for you to cancel the annual fee. Sa BPI, you need to spend 1.3 million per year. Nakakatawa, no? Yung credit limit mo, 300,000. Para lang mapakancel mo yung annual fee, kailangan mong mag-spend ng 1.3 million pesos sa isang taon. Parang isang malaking joke. So, ako ready naman na akong bayaran yung annual fee or maghanap ng option. Kasi for sure, bibigyan naman nila ako ng option para mapakancel yun. Baka like spending agreement na may spend kayo na specific amount for maybe 60 days. Tapos i-refund nila yung annual fee or maybe gamitin yung points niyo. Hindi ko alam. I-update ko na lang kayo dyan. Pero nung nakita ko to, natawa ako. Mas sobrang mahal. 1.3. So, ibig sabihin, kailangan mong gumastos ng kulang-kulang 110,000 pesos every month consistently sa card ninyo para lang ma-cancel yung annual fee. Like, what the fuck? So, yun. So, yun yung negative doon. Punta naman tayo sa positive. Una-una, yan. Yan yung positive. Kung mayabang yung mukha nyo, katulad ko, mayabang yung mukha ko, black card, no? So, parang angas kasi tingnan ng mga black card. Tapos nandito nang nakalagay yung name ninyo, yung card information dito sa likod. Joke lang naman yung sabi ko na mayabang yung mukha ko. Isa sa mga reason kung bakit ko din siya kinuha, hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Parang accomplishment. Kasi mahirap siyang makuha. Hindi kayo basta-basta makakuha ng Visa Signature. Unless talagang financial capable kayo, no? Tapos tinitingnan yan, mahigpit din ng BPI. Pag naghanap kayo ng mga reviews sa BPI, pahirapan din kumuha talaga ng mga cards sa kanila. Tapos mababa sila magbigay ng credit limit. So yun, isa yun sa parang small accomplishment siguro na masasabi na okay, nakakuha ako ng black card. Pero again, hindi ko naman pinagmamalaki yun. Siguro sa akin, parang personal thing ko lang siya na okay, gusto ko talaga magkaroon ng black cards. Masaya. So another pro is yung Visa exclusive promo nila. Iba pa kasi yun sa Mastercard. So may mga Visa exclusive promos
na available din naman sa website. Ay, wala pa naman ako na-avail, pero may nakaka-receive na rin ako ng mga email. Isa din yun sa mga pros ng card dahil hindi nyo naman makukuha yun sa mga regular card ninyo. Kahit yung mga regular na Visa, parang may specific card talaga na kailangan para makareceive ng mga ganong promo. Another promo exclusive assistance din siguro. Kunwari, magtawag kayo sa customer service, no? May separate line kayo para doon. I think sa bank meron din pag naka-Visa signature kayo, no? So, hindi nyo kailangan parang pumila. May mga specific booth na mag-a-assist sa inyo. Hindi ko sure. So, kung may nakakaalam dyan, pakishare naman. Huwag nyo, baka pumunta kayo doon, tapos mag-angas kayo, no? Naka-BPI signature ako, Dapat may red carpet to. Yun pa lang naman yung masasabi kong pros. Gumagawa naman ako ng updates sa mga nire-review ko ng credit card. So, yung opinion ko, again, nagbabago naman yun over time. But for now, yung initial review ko dun sa card, okay lang. Hindi ko masabing maganda, hindi ko masabing pangit. Kanino ko siya may recommend? Talaga yung card ay dedicated for shopping, for people na mahiling travel, punta sa abroad, mag-shopping, yung gano'n, yung mga lavish lifestyle na nakikita nyo sa Instagram. Hindi ako yun. Hindi ako yung tao mahilig mag-shopping. Mahilig ako sa ibang expensive na bagay like computer, na ganyan. And willing ako mag-spend ng ganun. Pero for clothing, for shoes, wala na akong ganung hilig So, hindi ko ma-recommend siya sa ganung tao na katulad ko. If kukuha naman kayo ng kung hanap ninyo ay lounges, like yung mga lounges, mas better yung Security Bank. Plus, mas madali mag-apply sa kanila compare sa card na to. Pero again, BPI kasi ay sobrang stable na bank. Kumbaga, sobrang well-known na yan dito sa Pilipinas. Pag may BPI kasi kayo, it's easier for you to apply to another bank. Pwede nyo gawin reference yung card ninyo. Pero at the end of the day, tingnan ninyo yung annual income ninyo. Enough ba yung annual income ninyo to sustain or to get this card? Kasi kung kukuha lang kayo ng card na to tapos hindi nyo siya mapapakinabangan, like hindi nyo mapapakinabangan yung rewards, hindi nyo mapapakinabangan yung mga points, sayang. Kasi magbabayad kayo ng mahal na annual fee, 5,500. So yun yung mga bagay na kayo na lang yung makakasagot. Yun yung video ko. If you have any questions sa BPI signature, comment nyo lang sa baba, guys. Lagi naman ako sumasagot dyan. And of course, don't forget to subscribe, to like this video. See you on my next video, guys. Bye-bye.